Yeah, again, good evening mga kapatid. Ano? Maraming salamat for joining us tonight. Medyo marami-rami na rin tayo pero as we wait for the other participants, kaya po ako nagpatawag ng meeting. This is regarding our to utilize the OGD, HOO, AGW. So although we encourage still using the remittance report, yung previous na ginagamit natin, because of the new system, ini-encourage din po namin kayong lahat, most especially yung mga chapter encoders or cluster encoders, na i-utilize na po ito. Kasi dito po natin makikita kung magiging efficient ba o accurate ba itong system na to based do sa manual or remittance report na sinasubmit nyo sa akin. So once na magiging maayos talaga to, by next year hindi na po tayo hindi na po tayo magmamanual, hindi na po tayo gagamit ng remittance report. Maganda po yung system eh, kaya lang ang pakiusap ko lang sana, gamitin niyo po sana yung itong system na to. In fact, kung mai-encourage niyo po ang bawat miyembro na maturuan natin, although hindi naman siguro lahat talaga po pwede makasunod, pero yun ang challenge talaga eh. Meron tayong mga elders o mga na talaga na parang nag-rely na lang sila sa mga iba na sila na mag-encode. Yun ang nakikita kong challenge kasi hindi natin mape-perfecto, hindi natin makukuha yung talagang data o yung tamang data kung hindi lahat mai-encode. Lalong-lalo na yung mga homing, yan, lalo na yung mga homing. Siguro baka makontrol pa ng chapter leader o yung cluster leader, pero yung mga nag-homing, yun ang medyo concern ko, lalo na kapag yung homing, ibig sabihin ito yung may mga ibang ministry, na meron pa silang mga donor na nasolicit nila. So hindi ko alam kung paano natin sila may encourage na sila na ang mag-encode sa system or ipasa lang nila sa kanilang chapter kung sila nag-go-homing. So, hindi ko alam paano ginagawa nyo sa ating OGD o HO na sa regarding sa mga attendance, sa mga tithes. Kasi baka doon pa lang, wala pa tong AGW, baka meron na kayong problema doon. Kung idadagdag pa natin to, sana naman maisama na natin to sa sa maging part ng ating work as a leader o nasa sa ating as coder. Kaya nga talagang ito meeting na to, nagpatawag ako, most especially kayo mga kapatid, mga leaders, kung po pwede sana natin yung ikalat natin to sa lahat ng members natin na sila mismo pwede na silang mag-encode yung mga donors nila, pag-aralan nila. Siguro within the chapter siguro, what you said, within the chapter siguro, pwede nyo, baka sa teaching night, pwede nyo ituro kung paano mag-encode o maglagay ng mga donors o donation. Parang, di ba, kayo nagtatites na pwede kayo mag-tites ng individual. According kasi si Ayan, sabi ni Ayan, pwede na raw individually na mag-encode doon sa system. Hindi na kinakailangan ipadaan pa doon sa encoder. O hindi na niya kinakailangan i-import pa yung chapter encoder kasi makikita ng lahat yun sa system basta in-encode niya. Siguro i-educate lang natin yung mga members natin. Baka pwedeng makiusap ako sa inyo na siguro isang chapter teaching or a cluster teaching, magkaroon tayo ng about tungkol sa encoding. What do you think sa suggestion na yun? Tama ba ako, Ayan, na yung di ba, yung individually pwede na sila, di ba? Oo. Yes po, parang tides po through accessing po the HOO using your members portal account, or should I say the ID number and your password. You can directly po access the
HOO para po doon na po kayo mag-encode. So Kasi if you wish to Tito, i-run through ulit yung yung whole process para din po para sa sektor lang namin. ako para may idea po yung Para, sige, di kung ano kung kinakailangan ka, no? Di, tsaka na lang nila ibaba, no? Tsaka na lang nila Tito. ibaba sa mga chapters, ano? Tama, di Opo, ba? later Tito kung may mga clarification, we can start discussing po yung mga other items. Oh. Kasi ako naman, kung personally, no, kung sa akin ibabato, most especially yung mga ibang elders kasi natin, sa akin binabato, yung mga ibang ministry, hindi ko siya mai-encode kasi wala naman akong access do sa AG OGD. Ang makakapag-encode lang noon yung mga chapter head nila o yung cluster head nila. 'Di ba? Tama ba ano ko? Ayan, tama. Brother June, kasi Oh, naman members portal naman, lahat naman po tayo may members portal. Doon naman po yung direct na pasok para pong tithes. Yung oo. OGD, that is the report generation. That is the report generation aspect of it. So, I think si Ayan is volunteering to run through it again para makita ng team so Sige. that everyone including the Angkop SG and the Angkop team will be comfortable that the system is ready. Ngayon, dahil first year implementation, kailangan din po na meron tayong backup para just to Correct, make correct. sure na just Oo. to make sure. So, sige Ayan, if you can share with us also. Paano Go kaya ahead. gagawin natin, Brother Rod, yung ano? Ang concern ko kasi itong mga, alam naman natin, mga elders natin, medyo hindi na masyadong sa mga taking, sinasabi nila, bahala ka na dyan, Brother Yun. Problema, hindi ko naman kabisado lahat kung saan sila chapter below. Hindi ko kabisado yung kung saan sila nakabilong di ba? Medyo isa-isa. Brother Jun, maybe if I may suggest, if we can allow Ayan to walk us through on how we can use the system, and then we can consolidate all the questions later. Because baka yung concern ng pang chapter will be addressed naman by the rollout. So if you have other questions that are not issues naman at the chapter level, we can just take it up with Ayan later for the purpose lang po of the other attendees in this meeting. If that's okay with you, Kuya. Kaya okay na sa akin. Kung merong kung ready ba si Ayan ba ngayon ba mismo? Yes po Tito. Pwede naman po Yun. Tito i-run through ko lang naman po yung Yun, sige, very good, very good. Thank you, thank you. HOO Tito towards the OGD. Sana mas Para marami pa maka-join na kaagad before you start the walkthrough. This is why we suggested if it can be recorded para dun sa hindi po Recorded na to. Tama, recorded na nga pala to. Bigay nyo na lang po yung link, Kuya. Sige, That sige. is also the expectation, at least from our cluster, no? We are expecting that this is going to be a system walkthrough. Sige, i-ano ko to. I-upload ko sa YouTube. sige. Okay. Sige Tito, if you can allow me po to share my screen Tito. Oo nga pala. By the way, sa mga hindi nakakilala kay Aya, si Aya sa ating GMC sa technical. Tama ba? sa EDSA department po Tito. EDSA department. Okay, dahil lang. So, sige po. Dahil lang. Ay Tita Eva, kita-kita kanina Tito. Yeah, okay na. Sige po. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Ayan Talisik. I'm currently the team leader of Metro Manila assigned po ng grupo po namin sa EDSA. Ayan po. And kasama ko din po tonight si David. Siya po ang assigned po for the Big South para din po umalalay sa ating mga kapatid at mga leaders po natin po. I hope naririnig niyo po ako, no? Loud and clear. Ayan. Yes, Sige po. yes bro. Medyo mahina ang dating dito sa amin, bro. Ayan, lalakas ang... Ayan, Tito. Medyo okay na po ba? Ayan. Lakas. Thank you. Sige po. Sige po, ang gagawin po natin tonight just to set the expectation to everyone. The goal is just to present po the two system, the HOO
Again po, HOO is the CFC Home Office online. It's a different system from the One Global Data. So magkaiba po yun. Para lang po hindi natin ma-mix up po yung later on na pag-uusapan po. No? So just to highlight lang po na these are two different systems, two different functionalities. So ngayon po, ang una ko pong ipipresent is the first step, which is when we are ready to enroll or to register our donations, sa HOO po natin yung gagawin. Ngayon po, just to also set the terminologies po natin, wala na po ang term na registration. Ang term na po natin ngayon, donation na po lahat. Okay po, yan po. So I'll start with, para po hindi po kayo mahirapan saan paano pumunta sa HOO, ano ang itatype. Ayan po, isi-share ko po ngayon ang members portal ko. Ayan, my screen or... Ayan. Sige, Yes, habang sinishare mo lang, maybe just for context, no? And correct me, Ayan, if I'm... Kasi wala namang taga-angkop at sa GMC na nandito. Just to align the understanding and the appreciation. Ito pong HOO na sistema na gagamitin natin. Ito po ay requirement po hindi po ni Ayan, hindi po ni Brother June. Requirement po ito ng angkop mismo at ng CFC Finance. Kaya Yes, po ito po ay sinishare sa atin kasi po ito po ang standard na gagamitin na natin moving forward. So nung ni-require po nito ng finance tsaka ng angkop, dinevelop po itong functionality na to na ito po yung isi-share ngayon gabi ni Ayan. Yes, So sana po maliwanag 'yon na intro. Kasi po sinasabi ko na po 'yan kasi wala naman pong taga-angkop na nandito ngayon from the GMC. Yes, Thank you. Sige po. Salamat Kuya Rob. So again, this will be just a walkthrough ng lahat po ng need po nating maintindihan. And then on the finance side naman po later, baka di ko na rin po masasagot po yun. Tulad ng nabanggit nga po ni Kuya Rob. So hanggang dito lang po kami sa na-explain po namin itong dalawang system. Alright? So again po, no, sa lahat po ng members portal, and I believe po 99% po ng ating membership has members portal. So even leaders po ng South B. Ibig sabihin po lahat po may kapasidad na makapasok po sa HOO po nila. So pag login po natin ng ating members sa portal, makikita nyo po sa upper side or upper part po ng ating members portal, meron po dyan members portal, CFC website, saka po CFC Home Office. So upon clicking po yung CFC Home Office, you will be directly linked to another page where doon na po lalabas na po yung CFC Home Office online. So wala na po kailangang i-type. Kailangan lang po maalala ninyo ang inyong ID at ang password, or kung naka-register naman po yan sa cellphones po ninyo, you can just immediately access through your members portal. So again, like what I mentioned a while ago, tinanggal na po natin ang registration dahil hindi po event ang ating ginagawa, kundi this is a fund, kumbaga this is really trying to raise fund for our poorest of the poor. Kaya po donations po ang ating gagawin. So makikita nyo dyan, automatically makakita kayo ng tithes, registration ng events at donation. So dito po tayo papasok sa donation. Ayan, no, makikita nyo po dyan yung Angkop Global Walk 2023 sa donations. And then all you need to do is to click donate. And then next lang po kayo. Again, may mga guidelines na po dito saan nyo po pwedeng i-deposit. No, may bank account po dyan. Meron po dyan ng GCash, payment, bills. Saan nyo pwedeng gawin yung GCash ninyo. Meron din pong video pay bills po dyan. So hindi nyo na po kailangang maghanap ng any details with regards to where will you deposit your donations. Kasi all you need to do is to just browse this, read the guidelines, and automatically po you will have the idea
of where to deposit all our donations. So ngayon, piliin lang po na, nag-iisa lang naman po ang option dyan, bank lang po. So nakalagay po dyan, maglalabas po, iso-zoom in ko lang para po sa, ba't ayaw mag-zoom? Naka 300 na ako anyway. Ayaw po niya mag-zoom. So nakalagay po dyan sa upper taas, sa upper part is upon clicking po the bank, please prepare your proof of payment. The system will require you to input these details, no, upon proceeding doon sa next steps po natin. So ibig sabihin po, ang ideal po natin is nakapag-deposit na po kayo bago po nyo i-transact po itong donation po ninyo. So pag-click po ng bank po natin, yan, next lang po kayo. And then mamimili na po kayo ng donation type. So may tatlong type po tayo, yung AGW donation, donor, and corporate sponsors. Sponsor. Ano po yung AGW donation? Anong difference niya from the other? So AGW donation po are CFC members who will donate at the minimum of 300 pesos. No? Yun po yung AGW donation. The donor po is all the people po na outside, kumbaga not a member of CFC. Ayan. And of course, corporate sponsor po, ito na po yung mga packages na talagang there's specific amount. Ayan, no? Or should I say, yung mga tao po nito, companies po na would like to really give something from their company po. So, kunwari na lang po for sa lahat po, pwede natin gamitin yung AGW donation. Ayan. And then, hanapin nyo lang po yung member ninyo or kayo. Sasagutin ko na po dito yung tanong, paano kapag ang mga elderly po natin hindi po sila marunong, then whoever is their household that can access their names, can register them. So, ibig sabihin, kunwari po ako, may household, mayroon po ang mga lower, assuming po ito po ang lower ko, si Dicena, pwede ko po silang i-register. Or kaya, De La Cruz, hindi ko pa sila nakikita. Or sabihin na lang natin, si tawag po nito, isa kong member, si Samson. Ayan. Or si Bilia. So lahat po yan sila makikita ko under my pastoral, lahat po lang under sa pastoral care ko, makikita ko po yan sila. So ibig sabihin po, sa inyo din at bilang household din, lahat po ng lower po ninyo, pwede nyo pong ma-register. So I'm still trying to figure out po yung mga under sa unit po, no? Kasi parang hindi ko po sila nakikita, no? Yung mga under sa unit ko. Ang tinatry ko pa lang po ngayon is yung under ng pastoral care ko. Pero baka po matry nyo din po na under your unit, your chapter, lalabas lahat. No? Which is hindi ko pa po nasusubukan. So, ibig sabihin ko na po ako, magre-register po ako, pipiliin ko 300. Bakit po 150 po ang default? Dahil po sa ministry. Pero dahil CFC po tayo, 300 po ang ating amount. So sa mga kailangan po ng mga BIR certificate or certificate na parang certification needed for Act certificate. Apo, i-click lang po ninyo yan. Yan po ay para sa mga corporate sponsors or yung mga donations po talaga na nangangailangan po ng certificate po. So para magawan din po sila ng angkop. Question, So, kunwari po kanya, question ito? dali lang. Paano kung doon sa donation, BIR certificate, kunyari, yung isa wala, yung address, hindi siya magtutuloy? What do you mean, Tito? Wala. Hindi naman po, Tito. Meron siyang pero yung address wala. Isa sa tatlo niya wala. Mandatory ba ang fields na yung tatlo? Ayan. Oo. Hindi ko pa po ito nasusubukan, pero pwede ko pong itanong. Pero I'm not so sure pa po ngayon kung kailangan ng address. So, yun po ang pwede po nating itry. Madalas kasi mangyari sa akin, humihingi ng tax certificate. Minsan, Try po natin. pinapadala lang team number, tsaka yung pangalan. May ganun eh. May, di ba? Ayan, Ayun, basta take note mo na lang kasi dapat lahat yan mandatory, yung tatlong yun. Magre-require po siya, Tito. Magre-require po siya. Sinubukan ko po.
Ayan po, nagre-require po siya. Okay. So, ngayon ko lang po yun na discover. Anyway po. Sige po, ang kailangan po natin, marami po nagrereklamo nito, di daw sila makaproceed. Kailangan na po natin pindutin yung add. So, huwag natin kalimutan yung add. Ayan. As many as you can po, pwede nyo pong i-encode. Ayan. So, subok lang naman po to. This is just a walkthrough. And then, pag clinic nyo na po yung next, meron po mga paalala po dito saan po i-deposit, and then just check and then pay now. So upon paying po, like what I mentioned a while ago before we start or ni-run through ko, meron pong kailangang mga detalye. So dito na po yung kailan po yung deposit nangyari, anong oras, bank, anong klaseng bank, is it GCash? Again po, kahit GCash po yan, kailangan pong ipasok dito yung detalye, no? Kasi yan po ang iti-trace po ng ating finance to locate po yung ating mga deposits. And then aning branch, reference number, at ang pinakaano po dito is kailangan nyo pong i-upload ang inyong deposit slip. So, ganun po siya. Okay, so basic po na kailangan natin gawin, kailangan po natin gawin muna yung pag-deposit. Keep the deposit slip, picturean nyo po yun, and then punta na po kayo dito. So for any remarks po, notes, yan po. And then tuloy-tuloy na po yan, your contact number, then next. So kunyari sa remarks po, naalala po natin last year, kung may mga promo, whatsoever, reminder, dito po natin ilalagay po lahat yun. No? Kunyari, this is for 5 people, etc. So, yun po. And then, contact number. And then, save na po yan. And then, tuloy-tuloy na po yan hanggang papasok na po yan sa OGD. So, Question. Yes, Tito. Kunyari, 3,000 pesos na nag-deposit ako ng 3,000 pesos. Pero yun ay comprised ng mga 10 tao na registration na 300 o donation na 300. So, saan nila ipapasok yung 10 tao na yun? Dito, ang ina-advise po sa atin ngayon, Tito, is one deposit slip, one transaction po sila. So, kunyari po, Tito, 10 tao, as long as, Tito, na yung tao po makikita po doon sa upon registering or upon donating, Tito. Kasi nga po, Tito, kunyari po 10 tao nakalagay pero hindi niyo naman po mapapasok lahat. Kasi nga po hindi po siya katulad last year po na kahit isang tao po mag-encode sa lahat. So ang ina-advise po ngayon is per individual, per couple, pagka yun po ang transaction. Unless na lang nasa pastoral niya yung 10 na yun. Yes, Tito. Kasi kaya niya po ipasok po lahat yun. Yeah. Pero yun po ang po natin na one deposit slip, one resibo lang po yun. Yes. Bali, Brother June, pareho lang to ng concept ng tithes. So, Yes. katulad po ng ibang chapter heads, hindi naman lahat nakakapagpasok directly ang mga members. Ang ginagawa po nila manually, kinokolekta nila yan. Tapos end of the month, sila po ang nagpapasok at nagde-deposito on behalf of the members. So add lang po sila doon. So kung ano po ang proseso natin sa tithes, parehong-pareho lang po. Yes po. Okay, thank you. So yung on the side po ng HO. Other details po with regards to finance, yan po ay meron po kasi silang mga binago po ngayon, which is hindi na po ako familiar masyado. Unlike last year po, familiar po ako sa lahat ng side po ng finance. Pero on the side po ng enrollment or pag-enroll po ng ating donation, that is the basic steps po na gagawin po natin. So yun po. Next to that, of course, lahat po tayo bilang mga chapter head, I believe po lahat po tayo chapter head. Tama po ba, Tito? Cluster head, chapter head, ang andito. Actually, No. inikita ko chapter heads sa mga encoders. Hindi ko lang kabisado kung sino yung mga encoders. So, again po, lahat po ng may mga access sa OGD, meron po kayong angkop na makukuha or angkop tab.
No, lahat po kayo meron pong tinatawag na angkop tab. Ayan. So, pagdating po sa sector level, meron po si Tita Eva, even the sector level na si Tito Dennis, makikita po niya yan. Lahat po ng cluster heads, meron po sila sa guest account nila. Lahat po ng chapter heads or chapter includers, they can check this as well. So ano pong meron dito? Ang top tab po will help us monitor our donations. Ayan, so upon ito po Metro Manila po to. In general po to. So makikita nyo po ngayon currently is the fund po na nare-raise na po ng Metro Manila as of today. So makikita ko nyo automatically magkano na po ang na-raise ng buong Metro Manila in one glance. Ilang leaders na po ang nagbigay, no? Ilang members na po ang nagbigay. Saan po nanggagaling yung mga pumapasok po sa inyo? Corporate sponsor, AGW donation po yan. So bulk po ng meron po na pumapasok ngayon is more on donors. No, makikita nyo naman. Or should I say more on corporate sponsor. Ayan. So dyan pa lang po makikita nyo na po yan. Meron po kayong picture ng the whole CFC and the whole famine. Ayan. So po, Tito. Mukhang based sa amount mo, mukhang maraming hindi pa nagpapasok sa buong Metro Manila. Marami na po, Tito. Marami na po. 35,000 pa lang yan eh. Marami na po nagpasok, Tito. Hindi pa lang po nakukonfirm. Account niya yan, Tito. Buong Metro Manila daw to eh. Buong Metro Manila. Marami na, mamaya po makikita nyo, magsasample po tayo ng gaano kadami na po ang nag-i-enroll. It's just that wala pa lang po, hindi pa lang po na-confirm lahat. Then, Ano po? Then Brother June, let us be the first and advocate this. Para sa atin yung mag-reflect, di ba? Hindi, ang gagawin ko dyan, actually, ang plano ko dyan, lahat nung, siguro sa cluster heads ko na ipapadala, lahat na natanggap kong mga remittance report, ipapadala ko sa cluster heads para maibaba niyo sa kanya-kanyang chapter. Para kayo na mag-encode. Kasi wala akong hindi ko naman may encode dyan eh. Kayo lang eh. Ako lang naman, kinokontrol ko lang yung lahat ng remittance para sigurado lang. Ay, maganda rin naman po yung meron po kayong parang remittance report para mabanggaan nyo po siya. Pero ito po patuloy po namin itong kina-counter check. Kung kunwari po may mga nagre-report po sa amin na hindi po tumutugma, tinitingnan namin agad. And nakikita nga namin is just that hindi pa po na-confirm yung kanilang donation. Kasi they were expecting na kapag nakapagpadala na, makikita na yung amount. Hindi po siya ganun eh. So ang makikita lang po dito are confirmed. Yung nabibilang lang po sa number dito and even sa mga leaders are confirmed. So yung mga hindi pa po na-confirm, wala pa po dyan. So ngayon po, bawat chapter naman po, no? Bawat chapter po meron po kapasidad para mag-set ng target. Kasi ang expectation po natin from the sector level na pag-uusapan po yan, na-distribute po yan sa lahat ng cluster, then the cluster can distributed also it to the different chapters yung expected amount na ma-raise. So kaya po lahat po ng chapters can set their own target. Para lang din po makita nyo na saan na kayo, ilang percent na kayo with your members, no? Para po ma-set po yan, meron po tayo tinatawag na area target fund. Ano po meron dito? If you set the target po, meron po tayong baseline, which is yung nakuha nyo po last year, just to measure lang po ano yung growth po ninyo, ilang percentage po yun, and your target commitment this year. Ayan. So ang itsura po niyan, pag na-set nyo po yan, ganito po yan. Ayan, may baseline po kayo at target commitment. Lalabas po dyan yung, kaya po may pie, lalabas na po dyan yung pie. Kasi magbe-base na po yan sa 60 million. Baga pa dito. Kasi ang gustong i-raise ngayon ng Metro Manila 60 million. Ayan. So, sa 60 million, nakaka 1% na po tayo. So, ganun din po sa inyo. Sa chapter po ninyo, makikita nyo din on, kung nag-set po kayo ng assuming 100K. So, every day po, when you check, makikita nyo saan na kayo sa 100K po ninyo. Ayan. So, yan po yung purpose po ng area target. So, of course, mag-i-evolve lang po yan sooner or later. Pero but for now, we will enjoy yung pag-set po ng targets po natin.
So ano po meron dito sa reports? Ito po ang pinaka-importante, yung reports. So meron po tayong tatlong tab po sa reports po, ano, the donation, the AGW summary report, and transactional report. So sa donation po, lahat po mafi-filter na po natin dito. Assuming po sa maghahanap na lang po ako ng may laman, West B. Ito kasi sa chapter sa Air 9 meron na pong laman. You can tawag po nito filter po alin po ang gusto niyo pong silipin or Ayan. donation. Yes, dito. Baka makalimutan ko lang. Doon sa Yes, pag-set ito. ng target, bali chapter head lang ang pwede mag-set ng target doon sa kanila. Hindi po, pati po ang sector dito. Of course, ang sector dito, isi-set niya po kung ano yung target ng sector. Oo. Tapos, And then the chapter dito, kasi nga po ang... sila maglalagay sa kanila. Opo. Pagbigay namin ng target, Po, pagkabigay namin ng target sa mga chapter, sila na maglalagay doon. sila na maglag. Again po, hindi po mag-aapekto doon sa sector kasi ang gusto lang po natin sa sector, meron po tayong view as one. Oo. Yung mga chapter level din, may view din sila as chapter. Pero ang tina-target nato is, ang tina-target po natin, same amount lang po lahat yun. Okay. Ganun lang po yun dito. Parang pinaliit lang natin para hindi ma-overwhelm po yung mga chapter na na parang kung ano ang sinet ng sector, baka po if ever yun na naman mag-a-appear sa kanila, baka po ma-overwhelm sila sa amount. So para lang din po na may monitoring sila on their own. Makita na lang nila yung sinet po nila. Then the clusters po will just see yung percentage ng ilan na po ang nare-raise ng clusters nila versus doon po sa overall target ng sector. Ganun po siya mangyayari. So it's just the percentage ang lalabas sa kanila kung ilan na ang nare-raise ng clusters nila versus doon po sa overall target ng sector. So wala po silang i-encode, wala po silang isi-set na target, mag-a-appear na lang po yun sa kanilang dashboard. So to continue po the reports, the donation po, again, makikita nyo po lahat. Makikita nyo per ministry. Makikita nyo types ng donation. So kung anong gusto nyong report this day, anong gusto nyong silipin this day, you can just check it on those. Sino-sino yan. Kung gusto nyo leaders lang, monitor ninyo. Kung gusto nyo members lang or lahat. And of course, ang isa sa mga importante po is yung monitoring nyo kung magkano na po every month ang nare-raise para po meron po kayong way of monitoring per month or even per week. No? So, the way lang po to... Ayan, excuse. Yes, Kuya. With the system, Brother June, I think we need to maybe moving forward, yung goal setting natin masya-sharpen. Hindi na lang siya simple computation. It will help us ensure that all the scholars have the best chance to continue their schooling. Dapat ganun na yung mindset. Para pag nag-set tayo ng target, saan manggagaling yung ilan? Hindi lang based on number of members. Kasi, for example, historically, ang isang cluster, ang nadidumate, ang nakukuha talaga niya is 100,000 lang. Para bigyan mo siya ng target na 500,000. Di ba? Hindi talaga niya makukuha yan dahil historically, wala naman siyang capability to do that. Di ba? So, masya-sharpen po natin yung target setting natin as far as this is concerned. Yun lang naman po, moving forward. Yun nga lang, isa pa rin sa suggestion ko sana kay Ayan, pakiusap ko rin sana kung pwede. Tingin ko, yun rin ang concern din ng mga cluster o chapter. Kung pwede sana yung sa target, yung sa pastoral lang nila, ibukod siguro natin yung yung other ministry. Kunyari nga yung sa CRO o sa SOCDEV. Kasi mas mamomonitor nila kung under yung pastoral lang nila eh. Pero gusto ko rin bigyan talaga ng certain target yung mga other ministry. Kung by next year magawa ng gano'n. Yeah, dito sa ngayon dito, hindi naman po siya, kumbaga po nung tinatanong po namin yung, or based po dun sa mga na-experience po namin and based din po sa mga sinasabi po ng mga area,
one fund lang po talaga nire-raise nila kahit either ministry galing. So it's just one fund. So baka po sooner or later Tito, if this will be kumbaga pa magiging direction na po siya na everyone will set on their own ministries, etc. Baka yun Tito, pwede na natin ilagay. Pero for now, like what I mentioned, suggest ko din sa inyo Tito, for now, one fund lang muna titingnan natin and internal na lang po kung saan nanggagaling po yung magkano po yung i-raise ng ministry, parang internal na lang po. Thank you. For the appreciation na lang din po na makita din po natin as one yung fund po na nire-raise po. So again, going back, if you wanted to parang i-filter or magkaroon ng tawag nito ng hiwa-hiwalay po na reports ang ating sa donations po natin and even other type of donations, then we can do it here sa ating upon generating po. So mag-sample lang po ako, taga dito naman po ako. So kunwari po lahat na. Then of course yung nag-start po tayo mag-donate was July. No, upon viewing po ganito po makikita niyo agad. So magkakaroon po siya ng initial view. Ayan po, pangalan ko pa yung una. Wow. Pangalan ko ulit. No, dami namin pangalan dito So meron na po yan, marami na po yan na nag-donate. No, mapapansin niyo po, marami na po sa sector pa lang namin. And makikita niyo din po yung status dito. So kunyari po yan, mga invalid, unsuccessful, confirm, returned, may mga returned. Meron po ditong halos confirm, waitlist. Ay, marami pong waitlist. Yan, no? And then, pagka gusto na po nating i-generate po yan, no? I-export na po natin yan. Ang makikita po natin will be like this. So this will be your report already. Kumbaga pa po, no need to you to make one. This is already a report. No? So makikita nyo na po lahat dyan. Lahat po ng mga kailangan nyo makita, amount, etc. etc. So lahat po andito na. So if there is a need for you to create something out of lahat na pumapasok, ito na yon. So hindi nyo na po kailangan gumawa ng panibago. Next to that is the AGW summary report. So ito po, basically, mapapansin nyo po marami na din po nag-donate from other sectors. So, South B po, 600 meron po. May na-confirm naman po sa inyo, Tito, 600. Ayan. So, laki naman. Nakakahiya, nakalaki. Yan, Tito. Though ang iba, Tito, wala pa pong laman. So, okay lang. Ano pa rin naman po yan. Ongoing still. Ongoing pa naman po yan, Tito. So madali lang po natin. Dito po sa side po ng inyong sector, clusters pong lalabas dyan. Sa cluster-wide naman po lalabas po ang mga chapter. So immediately po meron po kayong, hindi nyo na kailangan magbilang. Hindi nyo na kailangan alamin kung magkano sa sector kasi pag sa cluster, pag generate nyo po yan, lalabas na po ang amount. So hindi nyo na rin kailangan gumawa ng panibagong report. Lastly po, transactional report. Ang transactional report, malalaman po natin kailan po trinansact at ano po ang status ngayon. For example po, let's check all South B naman po tayo. Tingnan po natin ang South B. Lahat na po, tingnan natin from the very beginning. Ayan. So marami-rami naman Tito nagpasok lang kanilang i-download ko lang Tito para makita natin fully. So makikita natin sa transactional po natin na kung gusto natin ma-monitor kung saan na napunta ng status ng mga report natin. So ayan po, meron po nagpasok 9, marami po nagpasok ng September. Ayan, pikita natin puro September na po. And lahat po sila waitlist. So marami naman po nagpasok, naka-waitlist lang po karamihan. So meron tayong mga donation, mga donor. Ayan, donor, ayan. So tapos dito po makikita nyo yung mga amount, full amount.
So yan po ang ating way. Dito din po makikita nyo yung services, saan sila nanggaling. So ito din po way nyo po para ma-filter. Household heads ba to? Anong klaseng leaders po to? So yan po yun. So that's the report. Kaya po ang encouragement po namin, mas mapapadali po ang ating buhay po pagka gusto po nating malaman yung ating mga donations. Sino-sino po ang nagbigay. Kasi dito po meron na po kayo automatically report template. Ayan. Yes, dito. Yes, kuya. Quick question lang. Yung formula ba nito pareho ng tithes in terms of pagka isa yung nagbigay, considered na for both? Yes. Yes, kuya. Okay, considered na for both. So for example, 300 lang yung binigay, kulang yun. Parang 0.5 lang siya, no? So dapat mangyayari, talaga 600 per individual dapat yan. ang counting kasi kuya ng angkop mismo is numbers ng membership. Okay. Sure. Ibig sabihin, So hindi siya parang tithes. Hindi siya parang tithes, iba siya. Per individual siya. Though kuya, ang ano natin, ang treatment natin, pag nagbigay ang isa, nagbigay na yung dalawa. Parang ganun siya kuya. Sa tithes yun. Sa tithes. So, paano siya nire-report dito? Paano siya nire-report? Yung report po natin, bukod po doon sa na-generate po natin, makikita po natin ngayon sa ating pastoral report yung kabuuan po ng ating i-refresh ko lang po yung September, baka po marami na pong pumasok. So sa pastoral report natin, sa bawat po lahat sa inyo, kahit po hindi nyo po buksan yung angkop reports po ninyo, meron na po din kayo makikita dito sa pastoral report na way for you to see kung ilan na po ang members and leaders po ninyo ang nakapag-contribute in one kumbaga glance lang din. So dito naman po natin tinitingnan. However, kuya, hindi ko talaga din po sigurado po kung ganun pa rin ang treatment ngayon. Kasi nga po ang bilang ng angkop is laging membership. Kumbaga per head ang counting nila. So ito na po yun. So ibig sabihin po sa Metro Manila, meron na pong 207 which yun din po ang nakalagay doon sa dashboard. 207 leaders. Ibabangga lang po natin yan. Ayan, 207. Yun na din po ang lumalabas dito, 207 and 114. Ayan, clarification. So kung nagpasok ako sa isang pangalan, kunyari sa pangalan ko, nagpasok ako ng 600, automatic para sa aming dalawa na yun ang count nun dalawa na dyan sa pastoral report? I'm not really sure ate, pero mukhang hindi. Okay, kasi so ang count nun isa lang. Isa lang. Kasi ang bilang po talaga nila is, Okay. yun nga po yung individual. Though, for the pastoral side, ganun na din yun. Pero dahil nga po may sinusunod po tayo order ng angkop na per head ang bilang, then So kung magdo-donate ako ng more than 300 per person, kunyari magdo-donate ako ng 10,000 galing sa isang mag-asawa, ang i-enter ko siya, i-divide ko para mag-reflect as two givers. Pwede Tama? po. Okay. Pwede po. Mas maganda din po na gano'n na lang din po gawin ng lahat para din po may contribution po per head talaga ang mga. Oo. I think dapat ganun natin siya i-communicate. Kasi kung ang monitoring is individual and the intent naman talaga is yung couple nagdo-donate silang pareho. Unlike sa tithes kasi kahit sa isa mo lang ilagay, reflected na sa dalawa. So when we do our system walkthrough, I think that should be highlighted. Ayan, ako, additional question. Yes po. Dito. Yung sa question ni Sister Sets na kunyari 10,000. Mag-asawa kami, ginawa ko, tigpa 500 kami mag-asawa. Tapos yung 9,000, dinistribute ko sa mga anak ko, mga pinsang ko. So doon siya papasok sa yung kami mag-asawa sa AGW donation. Pero yung balance sa donor. Dito.
Tama ba? Tama po yun. Tama, Tito Jude. Tama po yun. Not unless po, Tito, yung mga anak niyo po ay members din po ng community. Correct. Yung sa AGW donation. So, ganun po siya. So, again, mas napadali po yung ating life po dito as chapter heads dahil po completely we have all the resources, or should I say, need natin to monitor all the donation. Kasi napaka-importante po na may monitoring po talaga tayo, since this is also, we are talking about money here, and we are valuing po the contributions of our brothers and sisters. Then we need to really monitor every single centavo. So kaya po gumawa po tayo ng ganito para po mas madali po natin ma-monitor lahat. Especially po sa busy po natin na everyday po natin na ginagawa. At least meron tayong one glance. Alam na natin kung ano ng status ng ating mga members. Brother So, June, may question lang ako, Brother June. Yes. While we encourage naman talaga when we communicate to our members na mag-donate sila minimum tig 300, in the event lang po na meron talaga sa mga kapatid natin na hindi kaya ang 300, ang ina-advise, okay lang po bang ganito? Kasi ganito ang ina-advise namin sa members, sa chapter heads. Kung in the event na talagang hindi kaya dahil kilala naman nila yung members nila at ang nagbigay, for example, 150, di kapos ng 150, ano po, yung chapter kasi, meron din silang mga chapter initiatives sa pag-raise ng funds. Ang ginagawa po nila, nag-a-allocate sila ng, kumbaga dinadagdagan nila yon when they enter it. Okay lang po ba yon, or okay lang na i-reflect na lang natin as 150 and it will still be counted anyway? Sa akin, okay lang. At kahit magkano nga yung bigay nila, kahit 50 pesos nga lang, tinatanggap natin yan. Sige po. So, Basta guideline lang according yung 300. Guideline lang po yung 300. Okay, thank you. May tanong po dito, gaano po katagal yung validation po? Actually, hindi pa ako familiar kung gaano Finance na katagal. yan. Pero upon checking po this day, may nagpasok po sa Southgate po nung 7. So 1 week na po, hindi pa rin po nakukonfirm. Oo. So medyo Kaya may... suggestion namin, Ayan, dun sa dashboard, pakidagdagan ng for confirmation para may view din ang Angkop Finance kung medyo nade-delay na sila. Ano pa yung hahabulin nilang i-confirm. And in the same way, from our end naman, kompleto yung picture. Nakikita natin na from the target, ito pa lang ang nako-confirm, ito yung hinihintay nating i-confirm. Sana madagdag yon. Parang wait, unconfirmed pa lang ate, no? Pwede naman. Parang ganun na lang na term. Oo, kasi dun sa pie, di ba? Kung may 1 million na kung target doon, X% confirmed na, Y% for confirmation pa. So kung medyo mataas na yung for confirmation, natatagalan, mas maganda nga, lagay mo pa yung average turnaround time dun para nakikita kung saan nagkukos ng delay. At least pag may ganong dashboard si Brother June, tatawagan niya si Angkop Finance. Pwede Yes, niyang po. i-follow up. Oo. I-note ko po yun, magandang ano po yun na may parang average time po ng turnaround. Tapos yung confirm. Sulat ko lang po ate ha. Kasi po ang system naman po, ito naman po, ongoing po yung ano namin, parang pag-explore ano pa yung pwede nating malagay to. Kasi ito po, halos tapos na po talaga to Halos hindi na po to ginagalaw. Meaning to say, ito na po talaga yung ating makikita. However po, tinitingnan pa rin po namin yung mga possible po na pwedeng madagdag. Alam niyo po mga kapatid, ang objective po talaga nitong meeting na to, talaga dapat encourage natin lahat ng members ang matuto silang mag-encode. Hindi lang yung nakarely din sa chapter encoders, kundi lahat sana ng members kasi lahat naman sila may capacity na mag-encode. Kasi sabi nga ni Aya, 99% naman may kanya-kanya mo. Di ba? May kanya-kanya Yes po. pwede silang pumasok
siguro magkakaroon lang tayo ng problema talaga kapag yung member natin, yun nga, nagdo-donate pero hindi nag-i-encode. Baka hindi alam kung kanino ipapasa o kanino ibibigay o minsan kasi meron na ayaw ipaalam. Dapat talaga, kung ayaw nila paalam, dapat talaga mismo, sila mismo ang mag-encode talaga. So, yun ang challenge sa atin, especially mga leaders, kung paano natin, hindi lang sa pastoral level natin, yung nasa pati yung homing natin, masabihan natin na sila na mismo yung mag-encode. Para sigurado, kung pasok lahat yan, wala tayong problema. Yun, magiging accurate lahat ng ano natin, ang pumapasok. Ito na ano ko po na discover ko po. Lahat pala ng under ng unit ko pwede kong ipasok. Bro? Ano bro? Lahat walang under ng unit ko pwede kong mapasok. Yes, oo. Kasi inyari po to si Abel Llanosa, hindi po under to ng household ko. Under po to ng lower ko. Under po ng household member ko po. Tama So, naman ibig yun. sabihin po, Pero mas ang ini-encourage talaga, bawat miyembro mismo, sila na mismo magpasok. Hindi pero ko yung, na ikaw na mismo. yes, Kaya to answer lang po yung, sorry dito, to answer lang po yung yung ating mga sinasabi po natin na yung wala po talagang kapasidad dahil hindi po talaga techie, etc. yung mga ganun po. Yun po baka on those case, we can help them dahil kaya pala po talaga mapasok. So ngayon ko lang din po na-discover po ito na kaya kong i-register lahat ng members under my unit. So, that's a good ano po yun, good tawag po nito, news. Ito po itatanong ko na lang po sa inyo dahil may nagtanong na rin po to sa akin. Paano po yung mga anak? Yun. So pwede ko bang maisasama? Kapag hindi po nakalink, hindi po nakatag doon sa ministry info system as parents kayo, hindi po siya mahahanap. Therefore po ang mga anak natin na kasama po sa mga ministry will use their own members portal to also go to HOO at mag-donate. So, it so happen lang po, kunyari po ako, meron po akong KFC ID. Pag ginamit ko po yung KFC ID ko, pwede ko na ma-register yung anak ko or makapag-donate yung anak ko. In those case, pero sa case po na wala po silang ministry ID, yun po, either coordinator o pwede magpasok. Yung kanilang mga... Brother June, if pwede rin mag-suggest kung meron pa tayong succeeding meetings about this, it would be best if somebody from Angkop Finance can attend para po yung mga questions katulad or yung comments ni Sister Cory Ferrer, meron pa akong nakita dito sa chat box, mga nagko-comment na matagal ang pag-confirm nila, at least ma-raise din po natin. Kasi sila Ayan, they belong to a different department. Bali, parang IT, enabler sila eh. Sila yung nagpo-provide nitong, nag-assist sa system. But itong mga questions on turnaround time ng pag-approve, finance po talaga ng Angkop yun. So, moving forward na lang po, invite din natin sila. Sige, ganito na lang. Hindi na lang natin to, hindi lang i-open natin to sa lahat ng encoders o chapter. I-open na natin to sa lahat. Pati hanggang household leaders. I-open na natin na umattend. Pati mag-invite tayo ng Pinas, mag-set lang tayo ng another schedule, kasama ulit si Ayan, pati sa Pinas kung okay lang siguro. Pero i-open natin sa lahat kasi talagang objective naman natin, dapat lahat eh. Lahat talaga mag-encode. Hindi lang yung mga encoders. Pwede yun, malalay, pwede yun, malalay. Kayo muna malalay sa kanila. Pero yeah, paatinin na natin silang lahat. Para kung meron silang mga question, right there and there, masagot na natin. Siguro mag-set tayo ng schedule. Baka okay ba sa inyo? Kaya na ba next week or next Friday o susunod na Friday pa? Mas maaga, mas maganda eh. Yung po, Tito Jun. So next Friday. Well, may recording naman po. We can also forward the recording, May and recording if they have additional questions, then they can attend the Yes, meeting. Ngayon, Baka po from here po ngayon, may mga tanong din po sila, clarification. Or baka
hindi po nila Correct. hindi pa po nila natatry. Si Tita Cory po, halos sa kanila po yung pinakita ko po kaninang report po eh. Oh, Halos sipag ni Tita Cory. Sipag talaga B, niya. mga B2D po lahat yung mga Oo, pumasok. sipag ni Tita Cory. Brother June, Brother June, if we may suggest also, maybe si Tito Dennis can work with Metro Manila kasi I'm sure yung mga tanong din po natin, yun din po yung mga tanong ng iba. Para hindi po marami din paulit-ulit, maybe merong weekly, 'di ba? Or every part of their cascade na twice a week may nakaset na schedule na everybody is open to attend na ito yung pinag-uusapan para tapos meron nandun taga Angkop, may nandun may taga EDSA na nandun para lahat po nagbe-benefit sa ganitong klaseng dialogue at pag-uusap. So maybe suggest po kay Tito Dennis na i-bring up po 'yun para maging regular part of the naman. Pero deployment. pwede naman i-suggest ko yun. Pero inaano ko lang, syempre hindi naman natin makukuha yung lahat ng time ng nila Ayan at saka yung finance. Mag-set na lang tayo ng isa pa ulit, i-record natin ulit. So kung po pwede sana, yung mga chapter heads natin o chapter encoders, sila na lang mag-conduct na sarili nilang ng training sa mga members. Kung po pwede nga isang chapter teaching sana, baka pwede yun na lang maging kung pwede lang naman, kung okay sa inyo. Kasi kinakailangan ma-encourage natin ang bawat members talaga eh. Para maging successful tong system na to. Kung may question kayo, mga chapter heads, mga encoders, siguro ito na yung time para erase nyo na kung Brother Unless Jun, talaga- I think ang magdadrive po talaga nito will be the cluster heads and the chapter heads. Oo. Kasi kahit, I think lang it would be good na meron tayong meeting siguro open to the membership, pero ang magdadrive talaga niyan, magtatao-tao, would be the chapter leadership. So, Oo. kailangan lang po, I think, sa mga questions na nakikita ko dito, parang wala namang masyadong tanong on the system. It's really more on the turnaround time, nagpag-confirm, yun lang eh. Yun lang talaga yung parang medyo floating. So I think we need to get the commitment of Angkop then that if we use this system, they also have to be mindful in ensuring that they confirm on time. Sa Opo, finance na yun. kaya din po talagang ginawa po tong monitoring kasi this is the way for the chapter po to have the reason to drive their members for using it. Kasi at least visible po sa kanila, lalo-lalo po sa inyo as chapter heads, na meron po kayong monitoring, nakikita nyo nasa na po kayo. Kaya po on a particular po area on your chapter, pwede nyo po talagang ma-drive sila to enroll their donations. At the same time din po, on the tawag po ito, on the usage naman po ng HOO, yun, baka sila din po maturuan on sa lahat po ng mga nandito ngayon kung paano po gagawin. Kasi ang isa sa mga problem po talaga ng Metro Manila is mababa po talaga ang usage po ng members portal. Kasi lahat po Right. naging dependent po sila sa yun nga po yung mga manual way. Pero this time, kaya po may mga ganito na kasi like GCash, tandaan po natin, wala naman pong GCash noon. GCash is the one way po of making everything efficient po And also, dahil din po nagkaroon din po ng mga ganung tawag po development. So ito din po yun, sumunod na din po talaga tayo. In that case po sa lahat po ng marurunong, ayan, sa lahat po ng mga natututo, then we can also share this to our members para din po kasi po pag once natuto sila na ano na po sila na kumbaga pa na used to it na po sila, then it wouldn't be so hard for them to use it again all over. No, in this tawag nito, ang ating HOO po magmula pa noon hanggang ngayon HOO na po yan. So hindi na po talaga tayo makakatakas sa HOO. HOO will be there sa lahat ng events, sa lahat. Ngayon nadagdag na po ang COP. So lahat po yan, kaya po it's about time na din for us to learn and to really
inspire our brothers and sisters to join. Mga Hello. kapatid, baka meron pa kayong mga questions. Please, mag-raise na kayo ng mga questions nyo. Brother June, kaya ako naman nasuggest yung kay Tito Dennis kanina kasi ang context po siya yung champion eh. Oo nga eh. Siya po yung champion, so it is to his interest Makita that niya. that this is propagated not only in South B but across across all the channels that Angkop is going to drive this. Kaya ako po nasuggest ngayon, maybe ayan para matulungan din natin si Tito Dennis, kung pwede natin siyang bigyan ng overall access para makikita niya yung buo. Well, Diba? kuya, meron po siyang nabanggit during our Metro Manila meeting na parang weekly sila nagmo-monitor po nito. Hindi, yung access, ayan, for the whole. I'm not sure lang po with the access, pero we can give him naman po the privilege for that matter. I will ask na lang po Andrea kung anong pwede Yun magbigay. ang anuhin natin. Yun ang i-workout natin. Pero alam ko kuya, lahat po ng sectors and lahat po ng provinces, alam ko nagbibigay sila ng reports weekly. So, I'm not sure lang kuya kung nangyayari. Ilang nare-request si Brother Dennis yung magkaroon ng weekly report. Pero kung makikita niya yung report na ganyan, Yeah. maraming hindi nagpapasok. Actually, Brother Malulungkot Jun, yun. hindi na niya kailangan ng weekly report kung may access siya. Oo, kasi So, let's drive that, Ayan. Kahit ngayong umaga o mamayang gabi, titingnan niya. Oo. Tapos, pe-pray Yes. siya. Tapos bukas ng umaga, titingnan niya ulit. Tama, Diba? tama. Oh, diba? He doesn't have to wait for a week. Oh. Yes. Actually, iniisip ko nga po kung saan siya pwedeng tumingin. Then siguro, Pag-usapan natin ang offline ibig na lang. sabihin lang ni Brother Dennis, yung report na makikita ng lahat. Ano katulad ng ginagawa before, kung sino yung nagpo-post na ito na yung AGW natin, ito na yung up-to-date na AGW natin. May ganun last year Actually, Brother June, kapag yung pinakataas nito, ang makikita niya, nagro-roll up lang yung data niyan eh. So kung anong nakikita niya sa dashboard, yun na yung sinasabi niyo pong weekly report. So isi-snip tool niya lang yon, copy niya yung image na yon, yun na yung pwede niyang isend. Kung lahat po dito na Pwede siya nagpapasok. na gumawa nun. Opo. Tito, mag-toilet lang po, Tito. 1 minute po, 1 minute. Sige. Mga kapatid, meron po ba kayong mga questions? Particularly yung mga encoders natin o chapter leaders natin. Ito na yung pinaka-time natin. Baka yung mga tanong kayo. Kasi talagang request ko sana na ibaba nyo to sa lahat ng members nyo. Yung Brother June, SB4FA. Yes, sir. Brother June, Yes, good evening. bro, yung mga remittances namin na sinesend namin sa iyo Apo. through the remittance reports, pwede na namin encode sa WHO. Yes, sister. Alaman na, Actually, ito. no? Sa atin, backup lang po sa atin yung backup lang. Backup yun. Okay. In fact, nasa 1 million mahigit na tayo eh. Oh. Ang gagawin Okay ko lang. ito po ang gagawin ko, lahat po nung per cluster, lahat ng remittance report ng per cluster, ipapadala ko po sa cluster head nyo. Para sila po yung magbabato per chapter na mag-encode. Yun, may kasama ng deposit slip yun, may kasama ng kung ano na yung mga data, i-encode nyo na lang po yun. Kasi sa akin po, ano lang yun sinasaglit ko sa finance yun, I don't know kung nire-record, kasi hindi naman sila nagpo-post sa OGD Probably, nirecord nila yon kasama na sa AGW natin. Pero I'm sure kasama na yon. Hindi lang na kasama dun sa system kasi tayo mag-encode noon. So papadala ko po sa cluster heads. Ang problema ko lang, yung mga other ministry na nagpadala sa akin, hindi ko lang alam kung saan silang cluster they belong. Yun ang isang concern ko lang. Ayan. Baka may mga tanong kayo, mga kapatid. Brother Jun, Brother Ronnie to. Ah. May dun sa encoding kasi may time na na field required yun eh. May mga deposit slips kasi or screen capture na walang time, particularly sa BDO yata, BDO
transfer. Wala akong nakikitang time eh. Okay lang ba na dami yung time or random time yung ilagay pero the correct naman yung date at saka yung transaction reference number? Ma-approve ba yun? Di ba yung nakita natin dun sa ano kanina? Parang ang nire-request lang naman di ba yung deposit slip, tapos Ni- i- anong ni- date di-deposit, tsaka yung ma- amount. Yung May reference field, number ba may nakalagay doon? May time po dito eh. oo. Required ba na accurate yung Mandatory ba time? yun? Oo. Tito, kuya, ganito po ba ang itsura ng video? Kasi meron po ditong time. Hindi yung online ano siya, online transfer. Date lang kasi yung nakikita ko doon sa doon sa particularly sa video online transfer. Siguro Brother Jun, meron akong isang example doon sa isang remittance report ko. Wala akong time eh. So mabigyan kita ng ano, gawin kitang co-host kung may share mo. Wala nga. Yan, pwede mo i-share. Hinahanap ko pa Brother Jun yung yung copy Pwede ng kong buksan yung remittance report. Yung isang remittance report doon, Brother Jun, basta Kailangan. particularly for BDO, walang time eh. Siguro yung isang remittance report under SB2A. Actually, in-encode ko siya, random yung time na nilagay ko. Okay. I'm not so, hindi po particular po dun po eh. So, Yan ba? baka Yan, Brother John, exactly. Itong nandito, yan sa baba dyan. Walang time eh. Date lang siya. Tama si brother. Nag-try ako mag-transfer ngayon sa BDO. Dun sa wala nga. Date Wala akong lang. makitang time po. Oh. baka yung ano Hindi na ko rin lang. maalala kung anong time ko siya in-encode or ni-remit. Pwedeng dummy siguro yon, hindi naman mabavalidate. Basta yung reference number Yes. tama. Sige po. Thank you po. Baka yung ano yun. O nga, no? Dami na lang. Tama Sige, po, salamat po. nag-transfer ako eh. Nag-transfer ako sa sarili ko sa BDO ngayon. Wala ngang Baka may ipakita pa yung 200,000 donation ni Brother Ronnie. I-claim natin yan, Brother John. Sige, thank you po. Good question yan. Magandang tanong yan. Sige, baka para malinawan na kayo. Any more questions, mga kapatid? Ay, isa pa po. For example, ay sige po. Brother Ronnie, Ate Sech, sige singit po. ko lang, Brother Ronnie. Wala dun sa mismong screenshot. Ay, oo nga, no? BPI para meron. Sa BPI meron po. Oh, meron po sa BPO BPI. nga, tama ka, tama. Opo. Walang notification ng BDO din. BPI lang. Hindi, meron, pero delayed. Yung sa online app ng BDO, walang lumalabas na time. Pero yung subsequent email notification, meron ba? titingnan namin kung may lalabas na time doon. Kasi yun. BPI, hindi ko po na-check yung email. yung sa BPI kasi instantaneous siya. Pag nag-transfer ka, sa email meron. Sa email merong oras. Pero yung sa BDO meron din pero delayed. yun, nade-delay lang yung BDO sa email nila. So, yung basis ng ng time, meron din namang pagbabasihan. Kung sa email. So, pwedeng sa email po. Pwedeng sa email. Okay, sige po. Sige, ganun na lang po siguro moving forward. Sa tingin ko, magkakaroon sila ng maraming questions kapag maraming questions ginagamit na nila yung HO. Kaya siguro, wala pa masyadong question kasi hindi pa nila nagagamit. Tama po. Tama po, Brother Jun. Diba? Kaya tama-tama siguro by next week or next Friday, simulan na po siguro natin gamitin yung system. Ipapadala ko na this week sa bawat cluster yung remittance report nyo. So by next Friday, baka marami na kayong tanong. Diba? Meron pa po ako, Brother Jun, kay Ayan din siguro. If in case nagkamali ng encoding, for some reason nagkamali ng pag-type ng transaction reference number, pwede bang, kasi ma-waitlist yun siya sa system, right? Pwede na bang ulitin to correct or hintayin na ma-disapprove o ma-return doon sa nag-encode? Matatagal yun.
Hindi ko rin po kami ma-realize mo na mali pala yung pag-type mo ng uh, yung pag-type kasi ng reference number usually from GCash hindi mo siya nakaka-copy paste. So may tendency na mali. magkamali kapag nag-encode ka. Ma-realize mo at the end na submit mo na siya mali yung isang digit siguro or may na-miss out ka. Iko-correct mo na ba siya? I-route mo siya as new entry or hintayin mo siyang bumalik? New entry. Mag-new entry ka na lang bro kasi Sige lang, Sige po. kasi oo, feeling ko pagka hinahanap po nila yun, hindi rin po nila mahanap. oo, Okay. mabibitin lang yun. Mabibitin. Sige po. Sige po. Noted po. Pero Thank may you. kopya naman sila ng deposit slip eh. Tingin ko, yun ang importante rin, yung deposit, yung proof of deposit ang pinaka-importante rin. Opo dito, kaya lang pagka walang match, Hindi po nila mahanap. hindi po talaga siya mako-confirm. Ang question, pwede bang mag-edit ang Angkop Finance? Hindi, no? Approve or disapprove lang sila. Approve or disapprove. Picture lang, makikita lang po nila yun sa system. Then, Pag hindi nag-match, malamang i-return nila yon. i-return po nila yun. Sige, mag-invite tayo ng finance next week. Tama-tama yung mga question mo, Brother Ronnie. Sige po. Salamat po. So far, yun po yung mga potential concerns po na nakikita. Wala na sa power ni Ayan yung sagutin yung mga ganung. Oo, yung mga finance po eh. Salamat po. Brother Thank you. June, makaka-request ba tayo, Ayan, ng quick guide para pag nag-send si Brother June sa leaders, may naka-attach na quick guide? May presentation naman po akong naka-prepare ate. Simple quick guide lang, wag masyadong madami. Yung parang yung similar dun sa sinesend na kasi ni Brother June sa amin, may steps na yun eh. 1 or 2 pages lang yun eh. Sige po, itatry po namin i-build po ate. Pero pagdating po sa HO, I think we can ask din po. Andrea. Try ko din po humingi sa kanya ng copy kung meron po silang ganun. Kasi so far po presentation sana customized for this entry. Madali lang naman yun, snip tool ka lang, step 1, 2, 3, snip tool, screenshot. Oo. Sige Sana po, gagawin ko na yung Thank you. Sige, ganoon na lang siguro. Next Friday, mag-set tayo ng meeting ulit. So isasama ko na rin ng mga household leaders, unit leaders, para at least mas maganda, mas madali kung magkakaroon kayo ng chapter na meeting about that. Mas maganda na ang interaction nyo. Kasi nagagawa na nila. Kumbaga sana i-refresh na lang natin sila. Okay ba yan mga kapatid? Next week, Friday ulit, 8 p.m. the same time. Hello? Okay po sa amin, brother. Brother June, may isa pa akong question siguro sa iyo or kay Tito Reg. Yung DSWD solicitation permit kasi natin parang na-expire na a couple of days ago yata. September nga pala yun, no? Kailan po lalabas yung bago? Kasi baka mamaya pag nagbigay tayo ng solicitation letter, i-question nung sinusolicit natin na paso na yung permit natin. Do we wait for the updated DSWD permit po ba bago tayo mag-issue? Halimbawa, may potential donors na gusto nating sulatan. Hihintayin po ba natin yung bago or should we still use yung old? Sagutin ko yan, Ron. Yes po, Tito Reg. Ron, ang sabi sa GMC nung pumunta ako, hindi sila makapag-process ng bagong DSW permit hanggat hindi nag-expire. So kung nag-expire yan ng September 12, September 13 pa lang sila magpo-process. Pero hindi naman magtatagal yun. Yun ang sabi niya. So Tito Reg, should we continue sending letters ba? Ang recommendation nila, pag gagamitin yung DSWD permit, dapat ipadala before September 12. After September 12, kailangan hintayin yung susunod na lalabas na DSWD permit. Ang ibig sabihin ni Brother Reg, i-backdate mo yung mga i-backdate mo yung mga letter mo para baka Pwede naman yun. Lahat ng letter nyo, gawin yun September 10.
Okay, sige. Sige. Just to para mag-move lang tayo doon sa pag-send ng solicitation letters natin. Siguro let's just be careful doon sa date kasi doon sa solicitation letter natin may date kung kailan natin sinulat yung letter, pwede Tama, nating tama ka. i-backdate na lang. Good point daw, bro. Siguro yung kung halimbawa mag-ask lang yung mga specific donors nung mag-ask sila ng bagong DSWD permit, saka na lang natin i-update yung letter kapag lumabas na po. Tama po ba? Hindi ko rin na-monitor Ganun lang. kagad yun Buti na remind mo ako doon sa date na yun. Sige po, yun lang po. Brother Jun, Thank Tito you, Rex, Brother salamat. Ronnie. Thank you for the input. Sino po may mga tanong, mga kapatid? Ayan, pwede ka next week ulit, Friday. Available ka? Ayan. Check ko dito. Sige, kasi mag-i-invite din ako sa finance. Ayan. Sino ba yung kukontakin ko sa finance? Ayan? Si Ate Fer po, Tito, Si pwede Ate na. Fer mismo. Okay, sige. Ayos. So, kung wala na mga kapatid, okay na, sandali lang yung meeting natin. Maraming salamat ulit. Brother Romy, baka may tanong ka. Next week na lang po siguro yung iba. Sige, thank you po. Sige, pero mga Salamat po. kapatid, ipapadala ko na po yung sa cluster niyo yung remittance report. I will ask, walang ibang cluster heads dito Sabihin ko na lang na ipadala sa bawat chapter yun para ma-encode nyo na. Okay? Para by next week, mas maganda ang pag-uusapan natin kasi na-experience yun na. Naka-encounter na kayo ng kung ano yung mga problema. Okay? Amen? Okay. Maraming salamat ulit sa pag-attend nyo. Let's have our closing prayer. Brother Ray, can you lead the closing prayer? Pray, let's remember that we are in the presence of the Lord, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat po sa meeting na ito. At kahit papaano ay maraming naliwanagan, maraming nakita, at nakikita namin yung kagandahan ng sistema na ginawa. Ang kailangan nga lang talaga ay mapagbuti ang implementation. Lord, marami pong salamat sa mga umattend sa meeting na ito at inaasahan po namin na sa susunod na Friday, magkikita-kita po tayong muli para marami tayong masagot sa mga tanong na na-encounter this coming week. Lord, sa pag-uwi namin, Lord, kasi wala kami sa bahay, nasa labas. Make it safe for us to go home. At Lord, bigyan mo kami ng magandang pahinga para bukas we are ready to serve again. All this we ask, Lord. In His name, amen. Amen. Be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Good evening. Salamat ko si Brother Ayan. Brother June, di ka nag-picture. Robert. Ako nga pala, picture. Picture tayo, Brother June. Okay, one. Pakibukas po yung yung mga video natin. Yan. Sister Cory. Sister Cory. Okay, sige. Yun! 1, 2, 3. Okay. God bless. Good evening. Thank Ayan, you. tawagan kita. Ayan. Salamat po. God bless. God bless po. Good night.